Grabe guys, sa game na to yung kalaban namin ay 5-man pro player. At hindi lang sila basta pro player guys, dahil puro sila babae at talagang professional player to guys ng China. Ang pangalan nga ng team nila ay Tidal Legends Gaming. Bago nga namin sila makalaban ay 7 win streak na kami. At kung bago lang kayo dito guys, ako nga pala si Doc Jin at bala ko magpa-top global Yi Sun-shin. Tara, samahan nyo ako dahil ituturo ko sa inyo kung paano ko nga ba ginagamit si Yi Sun-shin bilang isang jungle. At eto nga yung first game na kung saan ang kalaban nga natin sa jungle ay walang iba kundi si Bruno. At kung gusto nyo malaman yung item ko kay Yi Sun-shin ay ito yung ginagamit ko. Tough Boots, Hunter Strike, War Axe, Endless Battle, Blade of Despair at yung last item ay optional na, depende sa inyo kung kaya nyo magmalakairi. Sa emblem naman guys ay Assassin emblem na merong Thrill, Season Hunter at Killing Spree. Nakadepende sa playstyle nyo guys kung ano yung gagamitin yung emblem kay Yi Sun-shin. Yung first game nga ay hindi naging mahirap dahil kung makikita nyo guys ay 9 minutes pa lang ay matatapos na agad dito yung game. Sobrang daya kasi ng range na Layla ngayon guys kaya inaabuso namin to. Napakaganda kasi ng bagong Malefic gun para kay Layla guys, talagang napakalayo ng range. At kapag walang assassin na umaabot kay Layla ay talagang mahihirapan yung kalaban na pitasin ng isang Layla ngayong patch. 251 stars na nga tayo ngayong season guys. At pagkatapos ng game na to ay ginamit ko ulit si Yi Sun-shin bilang isang jungle. At ang kalaban natin sa jungle guys ay walang iba kundi si Alpha. Ang number 1 tip ko lang para sa mga gustong sumubok na gamitin si Yi Sun-shin ay unahin nyo aralin yung hero composition kung saan malakas ang isang Yi Sun-shin. May binabagayan din kasi guys yung paggamit sa isang Yi Sun-shin. Huwag nyo ako gayahin guys kasi matalo manalo ang ginagamit ko talaga ay si Yi Sun-shin kasi naka 1 trick ako. Baka kasi mamaya nagtataka kayo na gamit kayo ng gamit ng Yi Sun-shin pero palagi naman kayong talo. Hindi naman kasi gumagana yung Yi Sun-shin guys ng basta-basta, lalo na kapag marurunong yung kalaban. Kailangan talaga ng maayos na draft guys para gumana yung isang Yi Sun-shin. So eto nga yung pangalawang game na kung saan hindi rin naging mahirap yung game na to guys dahil napakabilis lang din natapos. At eto nga yung game na kung saan pang 252 stars na natin ngayong season. At sobrang lapit ko na sa goal ko guys na maging top global Yi Sun-shin ngayong season. Konting-konti na lang. Tatagos na tayo sa pintuan mga kaibigan. At dumako naman tayo dito sa third game na kung saan ang kalaban natin sa jungle ay itong si Ling. Ang pangalawang tip ko guys kapag mag-o-objectives naman kayo. Nakita nyo ba guys na pinalabas ko muna yung turtle bago ko siya atakihin. Nang sa ganun ay magamit ko yung spasyo sa likuran ng turtle. The more na mas malawak kasi yung space guys ay mas mahirap mahuli yung isang Yi Sun-shin. Hindi lang yun, mas mahihirapan silang retrihan ka dahil nakakagalaw ka ng maayos. Pagdating naman sa paggamit ng passive guys, importante yung basic attack smart targeting. Tapos iset nyo ng manual targeting. Nang sa ganun ay maitutok nyo ng maayos yung basic attack ng Yi Sun-shin nyo. Pangit kasi guys yung sige ka lang tira pero di mo naman jowa. De guys, joke lang. Pangit kasi guys kung sino-sino yung inaatake ng hero mo. Dapat naka-hero lock mode kayo. Nang sa ganun ay hindi kayo mag-change attack. Sa part na to ay nagpapanggap nga ako na lag pero kumagat naman dito si Arlott pati na rin si Khalid. Gumamit pa nga siya ng ultimate. Napagamit na nga dito na ultimate si Arlott pero wala na siyang second skill kaya di na rin siya nakatakas. Actually tumagal yung game na to dahil nakakuha yung kalaban ng Lord. Pero tignan nyo naman guys kung gaano kasarap gamitin yung Sky Piercer dito kay Yi Sun-shin. Talagang putok-batok lahat. So ayun, sa pangatlong game ay panalo nga ulit kami dito. At ito yung game na kung saan 253 stars na tayo ngayong season. At abangan nyo guys dahil sobrang lapit na ng goal natin ngayong season. Rank 17 na tayo dito guys sa Philippines. Sa pang-apat na game ay si Suyu naman yung kalaban natin dito sa jungle. Nahirapan akong kalaban ko si Suyu guys sa jungle kasi napakalakas sa early game. Isa rin ba kayo guys na nagtataka kung bakit sobrang taas na ng MMR ko ngayong season kay Yi Sun-shin, hindi pa rin ako nakakapasok sa top global? Eto yung rason guys, tignan nyo na lang. Kita nyo ba yan guys, sobrang daming batak mag Yi Sun-shin ngayong season. To the point na yung top 1 global Yi Sun-shin guys ay merong 11,500 MMR kay Yi Sun-shin. Palong-palo! Anyway, sa pang-apat na game ay panalo nga ulit kami. At ito yung game na kung saan 254 stars na tayo ngayong season. Kaya pasensya na kayo guys kung medyo natagalan ako sa pagpapaglobal dito kay Yi Sun-shin. Talagang mahirap at napaka-competitive guys. Na hanggang ngayon guys ay hindi ko nga alam kung makakapasok nga ba ako sa top global ngayong linggo. Kasi kapag Yi Sun-shin user ka tapos gusto mo magpa-top global, dapat hindi ka natutulog. So eto nga yung pang-limang game na kung saan akala ko nga yung kalaban namin dito ay si Minji talaga ng GOE. Pinukosan ko pa man din guys kasi akala ko makakabawi na ako sa kanila pero hindi pala, hanip na yan. Poser lang pala guys, yawa na yan, nagkamali ako. Pero anyway, sa pang-limang game ay panalo nga ulit kami dito at hindi naman kami nahirapan ng sobra.
At sa part na to guys ay napasabi na lang yung DG guys, nalala daw tapos i-report daw namin yung kakampi niya. Pero hindi namin gagawin yun kasi sila yung dahilan kung bakit 5 win streak na nga kami dito at pang 255 stars ko na ngayong season. Medyo naging mahaba yung journey na to guys para makapasok tayo sa top global pero kakayanin natin to. Eto nga yung pang-anim na game na kung saan ang kalaban natin sa jungle ay walang iba kundi si Hayabusa. At eto nga yung game guys na kung saan sobrang aga namin natapos yung game kasi tignan nyo naman guys, 8 minutes pa lang talagang binabakbak na namin dito yung ice cream ng kalaban. And ayun nga, 8 minutes and 7 seconds guys ay nanalo na nga kami dito sa game na to. At eto nga yung game na kung saan 256 stars na tayo ngayong season. At syempre 6 win streak na nga rin tayo dito. Ang baba nga ng bigay na MMR dito guys, tignan nyo plus 6 lang. Pero okay na yun kaysa matalo tayo at mabawasan yung MMR natin, di ba? 7th game, ang kalaban natin sa jungle ay si Nolan. At alam nyo naman guys na kryptonite ko talaga yan si Nolan kasi ayaw na ayaw kong kalaban yan. Ang bilis niyan sa mapa guys, palagi ako nauunahan sa pwestuhan. Pero sa game na to guys ay hindi siya nakaporma sa akin. Tignan nyo yung level gap namin, ako level 11 na samantalang yung Nolan nila ay level 9 pa lang. Basta ayaw ko yan kalaban si Nolan guys kasi napakahirap niyan kalaban kapag ka sobrang galing ng Nolan. So ayun, panalo nga kami sa game na to. At ito yung game guys na kung saan 257 stars na tayo ngayong season. At ito rin yung game guys na kung saan bago nga namin makalaban yung mga Delubyo. Kasi pagkatapos ng game na to guys ay eto na nga. Puro pro player na ng China yung nakalaban namin. Hindi biro yung mga kalaban namin dito guys kasi tignan nyo naman yung Farsa dito. Meron lang namang highest stars na 1,111 stars. At eto nga yung Dio Series Part 3 na kung saan ang kalaban nga namin sa game na to ay pro player ng China. Nagulat nga ako guys kasi pagka-search ko sa internet, puro babae pala itong mga player na itong TL game. Sa unang tingin nga guys ay akalain nyo talaga na normies yung mga kalaban namin dito kasi tignan nyo naman yung hero pick nila. Yung mga hero nila guys, puro pang sinaunang tao. Kufra, Parsa, Bruno, mga ganong klaseng guys, hero. Pero gagi, ang gagaling nila gumamit guys. Tanginis na yan guys, tignan nyo naman, level 4 pa lang kami dito, talagang balagbagan na agad kasi napaka-aggressive ng mga kalaban. May tumatalo na Kufra, tapos etong si Parsa hindi rin mapakali, ayun tuloy, nasipa siya ng Chu. Gagi, malulupit talaga sila guys mag-ML, kahit nagulat nga ako guys kasi pagka-search ko talaga, akala ko puro lalaki, hanip na yan. Puro pala babae guys, tapos ang gagaling pumindot, hanip na to. Pero syempre, hindi tayo magpapatalo sa kanila kasi Pinas lang malakas. Tignan nyo guys, naka-revitalize yung Suyo. Ang lulupit gumawa ng meta na itong mga Chinese guys. Tapos etong funny guys, tignan nyo na lang. Malupit din yung galawan, pero nabigyan natin siya dito kasi nagkamali siya. At ako nga pala guys, kung naghahanap kayo ng pilot service, pwede kayo mag-message sa Facebook page ko para mapag-usapan natin yung mga detalye. So ayun guys, panoorin nyo na lang yung laban kasi naging maganda rin naman talaga yung laban na to guys.
Hello guys, gusto nyo ba ng libreng skin o dayas? Easy lang mga boss dahil nandito na ang Tong It's Go. Ito yung dahilan kung bakit ako naglalaro ng Tong It's Go dahil maraming prizes at pwede kayong manalo ng load. So paano ba mga boss? I-click nyo lang itong plus at ang gift button, pinaka-importante dahil dito ka magre-redeem ng load at sa Dexopass. Ganito mag-redeem ng load mga boss. Piliin ang cellphone load. Ilagay ang cellphone number at piliin kung magkano ang i-claim na load at ayun, nakuha mo na ang 100 load. Sa mga nag-download ng Tong It's Go, meron tayong paraffle na Starlight at skin. Basta ikaw ay nakasubscribe, like sa video at comment ng MLID. 俺はもう殺し屋じゃない。